Sa gubat ng Indonesia na puno ng hiwaga, may isang lihim na naghihintay mabunyag. Maligayang pagdating sa mundo ng Gunung Padang, hindi lang basta isang arkeolohikal na lugar, kundi isang palaisipan na inukit sa bato at sa kasaysayan ng tao. Sa liblib na sulok ng mundo, isang grupong pinamumunuan ni Danny Hillman mula Wijaya ang nagsimula ng misyon gamit ang makabagong teknolohiya tulad ng geophysical na pagsisiyasat at radyokarbon na pagsusuri. Inalis niya ang mga tabing ng isang nawawalang sibilisasyon na pinatunayan ng isang dambuhalang multilayer na piramide, isang monumentong bato na naglalahad ng kasaysayan nito. Ano ang nagpapaspesyal sa Gunung Padang ayon sa opisyal na bersyon ng mga historiador kung babalikan ang nakaraan? Isa sa mga unang patunay ng mga lungsod sa kasaysayan ay ang Jericho, na matatagpuan ngayon sa Palestina, kung saan ang mga pader ng depensa at ang tore ay tinatayang mula pa noong 9,000 before Common Era. Para naman makita ang mga unang anyo ng pagsusulat at isang komplikadong organisasyon ng lipunan, kailangan nating lumipat sa sinaunang rehayon ng Mesopotamia at maglakbay sa panahon hanggang 4,500 before Common Era, kung saan matatagpuan natin ang mga Sumerian. Kung bumalik tayo ng 1,000 taon sa Ehipto, matatagpuan natin ang malalaking piramide, Sphinx, at sopistikadong lipunan ng mga Ehipsyo. Kung ito ang mga pinakamatandang sibilisasyon na kinilala hanggang kamakailan, dahil sa natuklasang Göbekli Tepe at mga megalitikong estruktura, kinailangan nating ilipat ng libu-libong taon pabalik ang petsa ng mga ito. Mga 12,000 taon na ang nakalipas, gulat na gulat ang mundo ng agham sa pagkakatuklas ng Göbekli Tepe. Napag-usapan na natin ito dati sa channel. Ngayon, binabago naman ng Gunung Padang ang ating kasaysayan. Batay sa pag-aaral ng grupo ni Danny Hillman na Tawijaya sa Archaeological Prospection, ang sinaunang piramide ay tinatayang 27,000 taon na. Bago talakayin ang natuklasan, mahalagang linawin muna para sa di pamilyar sa paglalakbay sa nakaraan kung ano ang ibig sabihin nito. Noong 27,000 taon na ang nakalipas, ang tao ay nasa panahon ng bato pa. Nasa panahong Paleolitiko tayo, isang panahon na nagsimula 2.6 milyong taon na ang nakalipas at nagtapos noong 10,000 bago si Kristo. Sa panahong ito, pinaniniwalaan na ang mga tao ay pangunahing mga mangangaso at tagapangalap, gumagamit ng mga simpleng kagamitang gawa sa tinapyas na bato at naninirahan sa mga kuweba sa panahong ito. Ayon sa opisyal na ulat, imposible raw noon na may kayang magtayo ng komplikadong estruktura ang mga tao. Dahil bukod sa wala silang angkop na mga kagamitan para gawin iyon, wala rin silang kaalaman hindi lang para magtayo ng mga ganitong bagay, kundi pati na rin para maisip man lang ang mga ito. Nabago ang lahat ng matuklasan ang piramide ng Gunung Padang. Alam nyo ba, ang pinakamatandang opisyal na pyramid ay kay Djoser pa rin. Matatagpuan ito sa necropolis ng Saqqara, Ehipto, at itinayo 4,600 taon na ang nakalipas. Alam ng mga sumusubaybay sa aming video na maraming misteryong natatago rito na nalimot na ng kasaysayan. Ngunit hindi ito kasing tindi ng mga lihim sa Gunung Padang, kung saan may nadiskubreng mas luma pa kaysa Saqqara ng lampas. 22,000 taon. Kaya ang tinutukoy natin ay isang estrukturang ginawa noong panahon ng prehistoriko. Sa isang panahon kung kailan nararanasan ng mundo ang mga epekto ng isang panahon ng yelo na sumasaklaw sa malalawak na bahagi ng Amerika, Hilagang Europa at Asya. Natakpan ng makapal na yelo kaya nahirapan ang pamumuhay ng sinaunang tao. Habang nagyayelo ang mundo, sa isang isla sa Indonesia, itinayo ang isa sa pinakakamangha-manghang likha sa kasaysayan ng tao. Isang estruktura na patunay ng misteryosong maunlad na sibilisasyon. Ngunit ang Gunung Padang ay hindi basta-basta lumitaw mula sa wala. Matagal nang ipinapasapasa ng mga naninirahan doon ang alamat tungkol sa kabanalan ng lugar na ito. Noong 1870 ang historiador na si Roger Verbeek ang unang nagbigay ng nakasulat na patunay ng pag-iral nito. Sa tuktok ng Gunung Padang, malapit sa Guenoeng Melati,
Mayroong sunod-sunod na 4 na terasa na magkakaugnay sa pamamagitan ng mga hagdang bato na nilatagan ng mga patag na bato, pinalamutian ng maraming nakatayong malalaking bato. Sa bawat terasa ay may maliit na bunton, marahil ay isang libingan na napapalibutan at natatakpan ng mga bato at tinatabunan ng 2 matutulis na bato. Simula 1,890, tila napabayaan na ang Gunung Padang. Noong 1979, isang grupo ng magsasaka ang nagulat ng misteryosong estruktura sa mga awtoridad na agad namang nagpadala ng koponan para sa unang paghuhukay arkeolohikal. Tinaya ng Bandung Institute of Archaeology na ang lugar ay mula pa ika-5 siglo pagkatapos ni Kristo. Ngunit, gaya ng makikita natin, ang sinuri ng mga arkeologo ay ang unang ibabaw na patong lamang. Ang pinakaibabaw ng napakalaking piramideng ito na ang kalaliman ay nawawala sa liku-liko ng panahon at kasaysayan. Noong 2014 dumating ang pagkakataon ni Danny Hillman na Tawijaya, isang Indonesianong heologo, at ang kanyang research team ay nagsimula ng masusing pag-aaral sa pinagmulan ng pambihirang estruktura. Matapos ang 5 taon ng pagsusuri, inanunsyo niya sa mundo ang nakakagulat na resulta ng pag-aaral. Ang Gunung Padang ay isang natatanging megalitikong estruktura na binubuo ng magkakapatong na terasa sa malawak na lugar. Ang mga terasa ay gawa sa maayos na basaltong slab, ngunit matagal na ring palaisipan sa mga mananaliksik ang mga batong ito. Ang mga ito, sa katunayan, ay nabubuo sa pamamagitan ng isang natural na proseso na nagsisimula sa isang pagsabog ng bulkan na naglalabas ng napakainit na lava, at kapag ito ay nagsimulang lumamig, dumadaan ito sa isang napakabagal na proseso. Nagkakaroon ito ng pare-parehong hugis na siyang bumubuo sa mga tipikal na haligi ng itim na bato. Habang nagsasaliksik, may anomalya na napansin ang mga eskolar. Ang mga basaltikong slab na matatagpuan sa lugar ay may natural na pinagmulan, ngunit hindi ito nagmula sa mismong lugar na iyon. Sa katunayan, inilipat ang mga ito sa tuktok ng burol mula sa ibang lugar. Ang unang palatandaang ito ang nagdulot ng mga unang hinala na maaaring may kakaiba at hindi pa natutuklasan sa harap nila. Ang pangunahing palatandaan ay natuklasang ang mga batong ito ay hindi lang nasa tuktok ng promontoryo, kundi pinalilibutan din ang lugar. Ang mga ito, sa katunayan, ay tila mga pangunahing bahagi ng lahat ng mga terrace na nagsisimula sa paanan ng burol at paakyat ng paunti-unti hanggang sa tuktok. Sa harap ng mga mananaliksik, hindi lunti ang burol, kundi malaking piramide na natabunan ng mga halaman sa pagdaan ng panahon. Upang masusing mapag-aralan ang kahali-hali ng lugar na ito, gumamit ang grupo ng pananaliksik na pinamumunuan ni Danny Natawijaya ng iba't ibang siyentipiko at teknolohikal na pamamaraan. Ang Carbon 14 dating ay susi sa pagtukoy kung kailan itinayo ang piramide at paano ito nagbago sa mga milenyo. Nagsagawa ang mga mananaliksik ng eksaktong paglalakbay at paghuhukay upang matuklasan ang sinaunang bagay at estruktura sa ilalim ng lupa. Naliwanagan tayo sa pagtatayo ng piramide at mga sinaunang estruktura dahil sa paghuhukay. Mahalaga rin ang teknolohiyang 3D. Nagawa nilang lumikha ng detalyadong digital na modelo ng piramide, kaya masusing masuri ang anyo at arkitektura nito. Ang bago dito ay ang paggamit ng geophysical imaging na technique tulad ng seismic at tomography. Ipinakita ng mga kagamitang ito ang pag-iral ng mga lihim na silid at mga guwang sa ilalim ng ibabaw. At ito ay nagdagdag pa ng isa pang elemento ng misteryo sa buong lugar. Naglaan din ng oras ang grupo sa pagsusuri ng mga batong ginamit sa piramide. Sinusubukang tukuyin ang pinagmulan at paano ito na proseso. Hindi rin kinaligtaan, bawat sinaunang bagay na nakuha sa paghuhukay ay sumailalim sa masusing pagsusuri upang matuklasan ang pinagmulan at gamit nito. Nakakatulong ito sa pagbuo ng palaisipan ng mga sinaunang sibilisasyon. Ibinunyag ng pag-aaral ang kamanghamanghang bagay para mas maintindihan natin ito. Isipin mong tinitingnan mo ang Gunung Padang, hindi bilang simpleng burol, kundi bilang piramideng natatabunan ng debris at halaman. Sa ilalim ng piramide, natuklasan ng mga mananaliksik ang solidong batong andesite
na maingat na hinubog. Mas kahanga-hanga dito, napapalibutan ang estruktura ng mga patong-patong na batong nagkukwento ng libu-libong taon. Nagsimula ito noong huling panahon ng yelo, mula 25,000 hanggang 14,000 before Common Era, kung kailan ang Gunung Padang ay tila natural na burol ng lava lang. Ngunit pagkatapos, bigla na lang, may nagsimulang mag-ukit sa burol na ito at ginawang isang tunay na arkitekturang piramide. Matapos ang unang yugto, iniwan ang burol ng libu-libong taon at nilipas ng panahon. Bandang 7,000 before Common Era, may nagpasya na ibaon ang bahagi nito sa lupa at bato. Mga 1 milenyo pagkatapos, sa pagitan ng 6,000 at 5,000 bago si Kristo, may isa pang tagapagtayo na dumating at nagdagdag ng bahagi, at bandang 2,000 before Common Era, isang ikatlong tagapagtayo ang tumapos sa huling bahagi. Ang nakakaintriga, habang ginagawa ang huling bahagi, nanatiling buo at maayos ang naunang konstruksyon. Pero may nangyaring kakaiba, natabunan ang pangalawa sa huling bahagi ng pinakahuling konstruksyon. Parang may nagtatago ng layunin nito o pinoprotektahan ito sa paglipas ng panahon. Kung naaalala ninyo, nakita rin natin ang misteryosong paglilibing ng sinaunang estruktura sa Göbekli Tepe, kung saan sinadyang ilibing ang lugar ng walang malinaw na dahilan. Sa madaling salita, ang piramide ng Gunung Padang ay parang matryoshka na may mas lumang estrukturang piramidal sa loob. Ang mga pagsusuri na isinagawa ng grupo ng mga mananaliksik sa lugar ay naglatag ng isang timeline mula 22,000 taon na ang nakalipas hanggang 2,000 bago si Kristo. Lahat ng ito, syempre, ay nagbubunsod ng mga kamanghamanghang tanong dahil nagpapahiwatig ito na may isang sibilisasyon na may mga advanced na kakayahan na umiiral maraming milenyo bago natin inakala. At kaya hindi natin maiwasang itanong kung sino ang mga taong nanirahan sa rehiyong iyon noong mga panahong iyon. Wala pang sagot ngayon, pero mag-isip tayo ng sabay-sabay. Nagsimula ang huling panahon ng yelo, mga 110,000 taon na ang nakalipas. Ayon sa sinasabi, ang unang patong ng piramide ng Gunung Padang ay itinayo mga 22,000 taon na ang nakalipas, kaya ito ay sa gitna ng panahon ng yelo. Noong panahong iyon, malaking bahagi ng mundo ay natatakpan ng makapal na yelo, at ang mga tao noon ay pangunahing naninirahan sa mga kuweba at yungib at abala sa pangangaso, lalo na ng mga hayop na mamalya tulad ng mammoth at balbong rhinoceros. Kaya, kung iisipin natin na sila lang ang mga populasyon na nabubuhay noon sa ating planeta, imposibleng sila ang lumikha ng isang estruktura tulad ng Gunung Padang. Sigurado ba talaga tayong walang mas maunlad na sibilisasyon dati? Kung may mas maunlad na sibilisasyon sa mundo kaysa sa alam natin, bakit wala silang iniwang malinaw na bakas sa planeta? Alam ng mga nanonood sa ating channel na may palatandaan ng sinaunang sibilisasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sandali, isantabi muna natin ang argumentong ito at tingnan ang sitwasyon sa ibang pananaw. 22,000 taon na ang nakalipas noong panahon ng yelo, ibang-iba ang itsura ng mundo. Malaking bahagi ng mundo ay may yelo at ang mga dagat ay 120 metro na mas mababaw kaysa ngayon. At tinatayang ang mga lupaing lumilitaw noon ay 12% na mas marami kumpara sa nakikita natin ngayon. Sa pag-iisip na ito, kailangan pa nating idagdag na ngayon at walang dahilan para isipin na iba ito noon. Halos kalahati ng populasyon ay nakatira malapit sa baybayin. Dito makikita ang pinakamalalaking lungsod sa mundo tulad ng New York, Tokyo, London, Shanghai, Mumbai at Rio de Janeiro. Kung gusto nating makita ang palatandaan ng sinaunang sibilisasyon mula panahon ng yelo, dapat nating hanapin ang mga labi nito sa ilalim ng dagat. Tumaas ang tubig dagat at tinabunan ang mga sinaunang baybayin nang matunaw ang yelo. May isa pang dapat isaalang-alang tungkol sa kailaliman ng dagat. Tungkol sa kung ano ang nakatago sa ilalim ng ibabaw ng dagat, sa totoo lang, kakaunti lang ang alam natin. Nakakagulat man, mas kilala natin ang ibabaw ng buwan kaysa sa maraming bahagi ng kailaliman ng dagat na hindi pa natutuklasan.
Kaya hindi natin maaaring isantabi na may mga sinaunang ebidensya na nakahimlay sa kailaliman ng dagat at hindi natin alam ang kanilang pag-iral. Idagdag rin ang pagninilay sa pagtatapos ng huling panahon ng yelo at ang kasunod na pagkatunaw nito. Malaki ang posibilidad na hindi ito nangyari sa unti-unting paraan gaya ng inisip noon, kundi maaaring naging biglaan at marahas ito na nagdulot ng isang biglaang at napakalaking pagkawasak ng kalupaan. Kung ang huling teoryang ito ay nagsisimula ng magkaroon ng mga taga-suporta sa mundo ng agham, alam ng mga nag-aral ng mito sa nakaraang kultura na hindi ganoon karaming haka-haka ang inaakalang nangyari. Ngunit ito ay matatagpuan sa sinaunang teksto at kwentong pasalita ng halos lahat ng kultura. Ang baha ni Noe sa Kristiyano, mito ni Jusudra sa Sumerian, baha ni Exmocane sa Maya, kwento ni Nadigun at Yu sa Chino, at baha ni Manu sa Hindu. Sa puntong ito, hindi natin maiwasang magtanong. Ang mga sinaunang tagapagtayo ng Gunung Padang ay alam ang lahat ng mga pagbabagong kailangang pagdaanan ng kanilang piramide. Sila ang huling mga saksi ng isang mensaheng itinuturing nilang napakahalagang ipasa sa mga susunod na henerasyon. Wala pa tayong sagot ngayon, ngunit ang natuklasan ng research team ni Nata Wijaya ay dapat pang pag-aralan at imbestigahan. Marami pang dapat tuklasin sa Gunung Padang, tulad ng mga lihim na silid na natagpuan sa kailaliman ng piramide. Ang mga silid na ito, bukod pa rito, ay nagpapakita ng paraan ng pagtatayo na karaniwan sa lahat ng kulturang nagtayo ng mga estrukturang piramide sa buong mundo sa paglipas ng mga taon. Ang aming hangarin ay sana mapag-aralan ang lugar na ito nang bukas ang isipan, nang hindi hinahayaang maapektuhan ng mga ideya at pagkiling ang katotohanan tungkol sa kamanghamanghang lugar na ito. Interesado kaming malaman ang inyong opinyon at suhestyon, kaya isulat ito sa komento at babalikan namin para pag-usapan. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho.